Igan absuelto sa kasong plunder pero guilty sa kasong direct at indirect bribery si Senador Jinggoy Estrada, kaunay ng PDAF o pork barrel scam. Pero ayon sa kanyang mga abogado, mananatiling malaya si Estrada at magsisilbi pa ring senador dahil aapila pa sila. Saksi, si Joseph Moro. This is a vindication of my name and I am emerging victorious at this point. I did not steal any money. I did not receive any money. Halos 10 taong hinintay ang hatol ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong nag-ugat sa 183 million pesos kickback na nakuha mo ni Senador Jinggoy Estrada sa PDAF scam. Sa kasong plunder, not guilty ang hatol ng korte. Sabi sa 396-page decision, may tuturing na plunder kung may nangyaring kuntsabahan para magsagawa ng serye ng aksyon na may intensyong magkamal ng halagang hindi pa bababa sa 50 million pesos. Pero sabi ng Sandigan Bayan, hindi daw napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy o sabuatan sa pagitan ng Estrada at Napoles. Ang co-conspirators daw sa kasong ito ay sina Napoles at ang Deputy Chief of Staff ni Estrada ni si Pauline Labayen. Kahit daw nagpabaya sa Estrada sa pag-monitor ng kanyang PDAF, hindi daw ito nagpapakita na nakikipagsabuatan ang senador. At kahit inamin mismo ni Estrada na sa kanya ang mga pirma sa mga endorsement letter sa mga NGO, sabi ng korte, hindi masasabing may criminal intent ito. Dagdag ng Sandigan Bayan, batay sa ebidensyang iprinisinta ng prosekusyon, halos 10 milyong piso lamang ang halagang naiugnay kay Estrada, mas mababa sa 50 million pesos para masabing ito ay plunder. At kahit sa halagang yun, wala umanong pruwebang napunta ito kay Estrada. Dahil inamin ng kanang kamay ni Napoles sa si Ben-Hur Luis na hindi niya ito personal na iniabot kay Estrada. Kahit ang prosekusyon sinabi na walang direktang pruweba para patunayang tumanggap ng komisyon si Estrada, maliban lamang sa testimonya ni Ruby Tuason, isa sa mga co-accused. Pero guilty ang hatol kay Estrada sa isang count ng direct bribery kaugnay ng pagdeposito niya sa kanyang bank account ng 1 milyong piso galing sa isang bogus na NGO. Ang sentensya kay Estrada, pagkakakulong na 8 taon hanggang mahigit 9 na taon, pagtanggal ng karapatang bumoto habang buhay at pinagmumulta siya ng 3 milyong piso. Guilty rin si Estrada sa 2 count ng indirect bribery. Kaugnay naman ito sa pagnanggap niya ng kabuang 5.7 million pesos bilang regalo galing kay Napoles sa pamamagitan ni Tuason noong taong 2008. Sabi ng korte, ang pagtanggap ng pera ay may tuturing ng krimen kahit pa isinoli ni Estrada ang pera kalaunan. Ang sentensya dito, pagkakakulong ng mula 2 taon at 4 na buwan hanggang mahigit 3 at kalahating taon. Suspendido rin siya sa public office at may perpetual disqualification sa pagboto. Ikinagulat ni Estrada ang sentensyang bribery. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed. I will ask my lawyers to exhaust all legal remedies, all legal options available for me. None of the witnesses stated that they have seen or that they gave him money or cash or any consideration. We don't understand kung anong basis ng bribery nila. Ayon sa mga abogado ni Senador Estrada, mananatili itong nakalalaya at magsisilbi pa rin bilang senador dahil hindi pa naman daw pinal ang desisyon ng Sandigan Bayan at iaapela na ito hanggang Korte Suprema. Ganito rin ang sinasabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Napoles naman acquitted din sa plunder pero guilty sa corruption of public official at sinintensyahan siya na mahigit 10 taong pagkakabilanggo. Pinababalik kay Napoles ang mahigit 262 million pesos na may interes at pinagbumulta ng halos 30 million pesos. At large pa rin sa ngayon si Labayen. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang ombudsman. Si dating Senadora Leila de Lima na Justice Secretary nung inihain ng kaso laban kay Estrada, nais malaman kung ano mga element ng plunder ang kulang kaya hindi na-convict si Estrada. Naniniwala pa rin daw siyang matibay ang kasong inihain noon. Gayunman tanggap ni de Lima ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kung aapela raw si Estrada, may tsansang baguhin ng Supreme Court ang desisyon para ma-acquit din siya sa bribery o di kaya ma-convict sa plunder. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.